Nagpapatuloy pa rin ang bangayan sa ginawang realignment ng Kamara sa 2019 national budget. Ito'y matapos sumulat si House Appropriations Committee Chair Rolando Andaya Jr. sa Malacanang patungkol sa paggamit ng omnibus motion na sinalungat naman ni Senate President Tito Soto. May report si Pauline Requesto. Binweltahan ni Senate President Vicente Soto III si House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya Jr. hinggil sa pagdepensa nito sa mga realignment ng Kamara sa panukalang 2019 budget. Sa isang liham ni Andaya kay Executive Secretary Salvador Medialdea, sinabi ng kongresista na mayroong omnibus motion na nakalakip sa BICAM report na nagpapahintulot sa Kamara na iwasto ang anumang typographical, grammatical o printing error. Kasama rin dito ang paggawa ng ilang adjustment sa paghahanda sa printed copy ng panukalang budget. Sagot ni Soto, saklaw lamang ng omnibus motion ng Kamara at hindi ang buong Kongreso. Ginagamit lamang umano ito ng Kamara bilang palusot para sa mga ginalaw nilang pondo pagkatapos ratipikahan ang budget. Dagdag pa ng Senador, wala nang saysay para magsalita pa ang mababang kapulungan dahil nasa kamay na ngayon ni Pangulong Duterte ang desisyon sa panukalang budget. Ginamit lamang anya ng Senado ang kapangyarihan nito na suriin at questionin ang mga nakikita nilang anomalya sa budget. Samantala, binigyang diin ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na dapat i-veto ng Pangulo ang mga questionableng realignment ng Kamara na nagkakahalaga ng 75 billion pesos. Bilanggit ni Drilon ang enrolled bill doctrine na nagsasabing maaari lamang pirmahan ng Pangulo ang isang panukalang batas kung dumaan ito sa tamang proseso. At dahil limitado lamang sa bahagi ng budget na inaprubahan sa Kamara ang inaprubahan ni Soto, nangangahulugang hindi dumaan sa tamang proseso ang realignment ng Kamara. The Senate President did not attest as to the valid passage of 75 billion pesos worth of insertions. And therefore, the President has no choice but to veto because Senator Soto, the Senate President, said that portion of the bill was not validly passed. Pauline Requesto, para sa Bayan.